Ang init nga ngayon dito ay pumapatak ng 37 degrees at sobrang sakit talaga sa balat. Na tila paglabas mo ng bahay, hindi ka talaga makakadilat ng mata kapag hindi mo gagamitan ng sani. Bala ko nga dapat sanang maglakad-lakad kanina sa park kaso napaatras ako bigla sa init. Kaya ayun, pumasok na lang ako sa loob at nag-check na lang ako ng ice cream kung may natira pa. At nasaktuhan nga na meron pa ako nakitang ice cream sa freezer. Kaya napagdesisyonan ko na gagawa na lang ako ng mochi ice cream ngayon. So kakailanganin lang natin dito ng plain flour, cornstarch at saka sugar. Tapos lalagyan ko nga rin pala to ng konting oil and then yung gagamitin ko ditong pang water is yung evaporated milk na. Sigurado nga ako na sa mochi pa lang is masarap na talaga kasi pure na gatas yung ilalagay natin dito. Minix ko nga lang to ng maayos hanggang sa mawala yung lumps niya bago ko to nilagyan ng food coloring. First time na namin tong gagawin kaya please huwag kayong mag-expect na maganda talaga yung kakalabasan nito. So sa isang saucepan, sinalang ko lang tong mixture ng mochi natin. Nilagyan ko lang din to ng butter and then minix ng naka-lower heat. So bali, ang goal natin dito, kailangan nating maluto yung cornstarch at saka flour. So kapag ganito na, pwede na i-separate para lumamig. Pagkakuha ko nga no, nagsalang ulit ako dito ng glutinous rice flour. Actually, glutinous rice flour pala yung ginamit namin kanina, hindi pala yung flour, sorry. Grabe, kanina ko pa binabanggit yung plain flour tapos ngayon ko lang naalala na glutinous rice flour pala yung ginamit namin dito. So minasa lang namin to hanggang maging ganito at tinikman kung okay na yung lasa. And then yung tamis niya, okay lang, sakto lang, hindi siya ganun katamis kasi konti lang naman yung nilagay naming sugar dito. Matamis na kasi yung ice cream na ipapalaman natin dito kaya for me, pangit na siya kapag sobrang tamis na ng mochi natin. Tapos ipa-flatten lang natin to ng ganyan na pwedeng masakop yung ice cream na ipapalaman natin. Dapat nga ang gagawin namin dito, isa-separate namin tong ice cream na nakascoop na and then i-freezer namin ulit bago namin ilagay dito sa mochi na ginawa namin. Ang kaso, medyo tinamad na kami kasi mag-aantay pa kami ng mga ilang minutes bago tumigas ulit yung ice cream. Kaya ang ginawa namin, diniretso na lang namin dito sa mochi. So, ito na yung ginawa natin kaninang pistachio mochi or mochi ice cream. Tikman natin siya ngayon. Hindi kasi kasya sa freezer namin kaya napit-pit talaga yung iba. Medyo lumabas yung ice cream niya. So, tikman natin kung okay ba. Pero yung mochi niya. Mahap siya. Masarap yung combination ng pistachio ice cream sa ginawa nating mochi. And then, And then yung mochi din kasi na ginawa natin is masarap din talaga siya kahit hindi siya lagyan ng ice cream. Kasi nga, nilagyan natin siya ng gatas na evap. So creamy siya. Masarap siya. At yun, ayun diba, mga lumabas na sila. Marami to. Nasa freezer pa yung iba. Hindi ko na nilabas. I-share namin to bukas. Kasi ngayon, gabing-gabi na kasi 2 hours namin siyang finreezer. And, nangangatog din kami kasi ang lamig dito, nakasindi yung aircon. Ang sarap. Gawin natin ito pag nasa Pinas, no? Magugustuhan nila to pag pinatikim namin sa mga bata dun sa Pinas. Dito kasi lagi tayo nabili. Ang harap ng mochi, no? Ang harap ng mochi. Yung size na ginawa natin, pang 2 or 3 na sa normal size ng mochi, di ba? Tatlo na literal, pang tatlo na talaga. Yung sa size ng mochi na nabibili.
Ang laki kasi ng ginawa namin sa mochi. Ang lamig. Harap. Try nyo na rin.